Panginoon, napasamin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulog. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po at kasama ng mga sumusubaybay sa ating live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ginugunita natin ngayon si San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. At sa mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo na ang tunay na pananampalataya ay isinasagawa. At hindi lamang sa dasal, hindi lamang sa ating pinaniniwalaan, kundi lalong-lalo na sa ating pagsusumikap magpakatao at magpakabuti. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag ang lungsod na itong Suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayon ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon, ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwang ko roon ay mga taong mapagkumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukopkop siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, siya'y hindi magmamaliw, tayo'y kanyang tutubusin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito?" May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto at sa mga sumusubaybay sa atin sa live stream, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ano ba ang tunay na pananampalataya para sa atin? Sa ating mabuting balita, nagbigay ng isang talinghaga ang ating Panginoong Hesus tungkol dun sa 2 anak na lalaki ng isang tao. Yung isa, una, ayaw magtrabaho.
Subalit sa pagbabago ng isip ay tumugon sa imbitasyon ng kanyang ama. Pero yung ikalawa, nagsabi ng oo, pero hindi naman niya pinangatawanan yung kanyang sinasabi. Isang imahen ng unang-una ng mga makasalanan at kinikilalang makasalanan, subalit sumunod sa ating Panginoon. At yung ikalawa naman ay imahe o karikatura ng mga pantas at marurunong sa batas noong panahong iyon na hindi naging bukas at naniwala na dumating na ang ipinadalang Mesiyas ng ating Panginoon. At sinasabi ng Panginoon, ng ating pong Jesus Nazareno, yun lamang mga tumugon, bagamat huli, bagamat namuhay ng makasalanan, subalit nagbago ang nasasakupan at nabibilang sa kaharian ng Diyos. Nakabaliktaran ng mga taong nagsabi na sila nga'y naniniwala, subalit nang dumating ang paanyaya na makinig at baguhin ang buhay ayon sa niloloob ng Diyos ay hindi naman ginawa. Isang magandang bagay po na dapat nating pagnilayan. Itinuturo ng ating pananampalataya na para sa isang tao, hindi o walang sandali na huli sa pagsunod. Siguro yung marami sa atin, ngayon lang o noong nakaraang taon lang, naging tunay na nananampalataya at nagdedebosyon. Pero okay lang yun. Okay lang yun basta pinapanatili natin at pinagsusumikapang isabuhay ang ating pananampalataya. Na sa ating pagsaksi sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, nababago yung ating buhay. Na yung ating pagpapasya, iniisip ang Diyos. Na sa ating pagpapasya, binibigyan natin ng lugar, binibigyan natin ng pagpapahalaga yung ating kapwa. Na yung ating mga pinaniniwalaan tungkol sa sarili natin, tungkol sa lipunan natin, sinasabuhay natin sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting mamamayan, pagiging isang mabuting Kristiyano, at higit sa lahat, pagiging isang mabuting tao. Kaysa naman, araw-araw kang nagdarasal, araw-araw kang nagsisimba, pero yung pananampalataya mo naiiwan sa altar sa bahay. Yung pananampalataya mo naiiwan sa loob ng simbahan. Ni hindi ka makapagpakita ng kagandahang loob sa kapwa. Ni hindi mo tanggapin ang responsibilidad sa iyong lipunan, na ang magiging nasa isip mo lamang ay yung makabibigay sa iyo ng kasiyahan, yung makapagbibigay sa iyo ng kinakailangan mo para sa sarili mo lang. Wala nang pakialam sa ibang tao. Mga kapatid, tinatawag po tayo sa isang tunay na pananampalataya. Isang pananampalataya na buhay kahit sa mga panahong hinahamon tayo at tinutokso na maging makasarili na lamang. Sa totoo nga, ang hinihingi sa atin ng pananampalataya ay kahit sa mga panahong mahirap kumapit sa Diyos, mahirap magpakatao, mahirap magpakabuti, ay sana mas lalo pang buhay at kumakapit tayo sa pananampalataya. Ito ang naranasan ng santong ginugunita natin ngayon, si Juan de la Cruz. Sa kanyang mga sulatin, sa kanyang mga akda, pinapaliwanag niya yung sinasabing kadiliman ng kaluluwa. Mga sandali sa kanyang buhay at sa ating buhay na parabang walang Diyos. Na parabang nananahimik ang Diyos sa ating mga panalangin.
Pero sinasabi niya, hindi kaya't sa mga kadilimang ito, mas kailangang kumapit sa Diyos. Mas kailangan ng kanyang liwanag. Mas pagsumikapan ang pagiging katulad ng ating Panginoon. Dahil darating ang tamang panahon na ang Diyos ay mararanasan natin. At ito ay patuloy nating inaasahan, kinakapitan, pinaniniwalaan, isinabubuhay. Kaya sa pagpapatuloy ng banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana yung mga sinasabi nating panalangin, pinagsusumikapan din nating maganap. Sana yung mga hinihiling natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa iba. Sana yung kabutihan ng Diyos na nakikita natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na ibinigay ang buhay sa iba, maibigay din natin ang ating kakayanan, ang ating talento sa iba. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin, paano ko ba isasabuhay ang aking pananampalataya? San Juan de la Cruz, turuan mo po kaming maging katulad ninyo at ng aming Panginoon. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Kadalas ay hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Hilingin natin sa Diyos Ama na loobin niyang malaman natin ang kanyang kalooban at matupad natin ito. Panginoon, patnubayan mo kami. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Tayo, naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga may sakit at namimighati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga yumao, naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers, gayon din ang lahat ng naglilingkod na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa gitna ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Ama naming nasa langit, ibuhos mo nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong tapat ang mga pangakong aming binibitawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan de la Cruz, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Bago ka pa man isilang, inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita, karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa,
kapighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang magpagmalasakitan ng lahat para matubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari na pong tumayo at lumabas ang lahat ng mga nakaupo sa unang grupo.